Hello po sa lahat po ng mga Dover Cards at sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa mga updates po natin for today's video, no? Kung saan, kung active ka sa TikTok at Facebook feed mo lately, automatic na alam mo na ang pinakamainit na balita sa daytime TV landscape. Si Bimby Aquino Yap ay nagbabalik sa Itbulaga matapos ma-absent ng isang araw, pero hindi siya bumalik ng kamay ay kawalang-wala or empty-handed. Bago pa man mag-on the air ang camera sa TV studio, ay nahagip na ng TikTok Live ang kanyang trusted road manager na si Papa Jack Salvador. Ang iconic moment, may bit-bit, no? Itong si Bim. Talagang specifically, ito po ay para kay Miss Raisa May. So, ano nga ba ang ating pong topic for today's video? Yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. Japan. Pabigay sa kanya. Asan yung mga stickers natin? Hindi, okay lang. 2 minutes and then naman. Tayo na. We're here na sa TV5. Paalam na rin kami. Papi Jack, pwede po mo shoutout kay PM, please. Ayun na po kami. Thank you so much for watching. Bye. Rest well po. Rest well for me. Nood po kayo mamaya ng Itbulaga, ha? Kay Raisa lang naman may extend ng line. Okay lang po yan. Bye po. Thank you so much, guys. Sa isang short video clip na inyo pong napanood kung saan ay kasama ni Papa Jack Salvador, ito pong si Bimby, papunta po sila sa studio. So ibig sabihin live talaga sila ngayon, ano. At dito po ay napadaan, ano, ito pong si Papa Jack, or dumaan muna sila sa isang favorite drink ni netong si Miss Raisa. So hindi lang siya basta bumili ng inumin sa tabi-tabi. Bimby explicitly remembered Raisa's favorite drink. Let the sink in a world full of ghosting and bare minimum energy. Bim showed up carrying personalized matcha, no, carrying the before his grand comeback on stage. So narito yung ilan sa mga breakdown ng narrative na ito. Day 1, day 2, nagbabalik na may dalang regalo. Talk about making an entrance. Hindi kape, hindi plain water, hindi milk tea na random, matcha. Dahil alam niya ng exact cravings and go to order ni Aling Raisa. Caught on camera raw ang unedited sa TikTok live ni Papa Jack Salvador, which make it 100% genuine at hindi scripted staging para sa PR. So the anatomy of green flag. Bakit mukhang bumabawi si Bimby? Anong ibig sabihin kapag ang isang tao ay nag-e-effort na magdala ng paborito mong inumin? Bago magsimula ang trabaho, let's analyze Bimby's action using pure Gen Z psychological framework. Remember what you'd like. No, kapag po ang isang tao ay talagang like ka at ikaw ay talagang importante siya sa iyo, no? Talagang kailangan alam mo kung ano yung mga gusto niya. That's the energy sa Gen Z dating at friendship lexicon. Ang pinakamataas na form ng affection ay hindi yung grand gesture na pilit, kundi ang love language observant. Kapag alam ng isang tao ang go to order mo nang hindi mo pa ulit-ulit na ipinapaalala, ibig sabihin nun, nakikinig siya kapag nagsasalita ka. Value niya ang comfort mo sa set. Priority ka niya sa mental checklist niya bago siya pumasok sa trabaho. So, ano ba yung preparation strategy, yung pagbawi factor? Na-absent si Bim kahapon, so automatically, may kaunting miss energy or separation anxiety or sepangs ang studio ambience. Paano nga ba bumawi ang isang Aquino? By delivering hospitality straight to the dressing room. Si Bim
ay pinalaki sa mundo ng showbiz pero higit sa lahat, pinalaki siya ng Queen of All Media na si Kris Aquino. Yung Standard Operating Procedure or SOP sa Aquino household ang maging generous at hospitable. So anong na-miss niya? Ang broadcast the previous day, automatic instinct, bawi tayo and start with Raisa. Zero bare minimum behavior. Hindi bumili si Bimbi ng 3-in-1 coffee sa pantry. Pumunta, nagpa-order siya ng legit matcha drink in Gen Z term. He didn't just pass the vibe check. He set the standard for the TV co-host section, the Kris Aquino heritage like mother like son. Hindi natin pwedeng talakayin ang pagiging thoughtful ni Bimbi nang hindi binibigyang pugay ang kanyang legacy. Pinalaki kasi si Bim ng nag-iisang Kris Aquino, ang reyna ng pamimigay ng gift basket, pasalubong at ultimate hospitality sa buong Philippine entertainment industry. Ito yung attribute ni Kris Aquino, style Bimbi's application, gifting style lavish, personalized, precise, matcha drink tailored to Raisa's exact taste, showbiz ethical, punctual, and courteous to co-star, thoughtful greeting before the camera. So, dito po may kita natin yung vibe nila, very unfiltered, warm, and yung generosity, yung natural na lambing without being awkward. Nakikita ng netizen na ang shadow ni Kris kay Bim, the hospitality gene. Si Kris ay kilalang nagre-regalo sa lahat ng staff, cameraman at co-host. Si Bimbi, bit-bit ang kaparehang ugali habang lumalaki sa harap ng media. The sweet talk and sweet actions, natural. Kay Bimbi ang maging gentleman at malambing. Hindi ito pilit na pampagood vibes lang sa camera. Visible ito kahit sa casual TikTok live moments ni Mama Jack or Papa Jack Salvador. Si Raisa May naman and Bimbi dynamics na we didn't know we needed. Di natin alam na kailangan pala natin yun, no? Bakit nga ba ganun na lang kakilig factor ang madlang people sa tambalang Bimbi at Raisa? The gentle giant and the fisty pocket racket troop, no? Matangkad, well-mannered and soft-spoken. So, ganun po sila lagi kung sila po ay parang nagkakaroon sila ng opposite attract, no? Na yun din po yung isa sa mga talagang nagpapalakas ng kanilang chemistry. So, dito po yung kanilang nostalgic crossover na pareho silang lumaki, 'di ba? Pareho sila na talagang nakilala ng publiko nung maliliit pa sila. So yun yung isa rin sa mga factor kung bakit ang dami na talagang natutuwa sa kanila pong muling pagre-reunite nilang dalawa. So dahil po dito sa kanila pong TikTok live na ito ay marami po ang mga nag-react, no? Nung nag-stream si Papa Jack Salvador sa TikTok, ang live comment section ay literal na hindi magkapatayan sa bilis ng scroll, no? Hala, may pamatcha si Bim kay Chacha. Ang sweet naman ni Bimbi, manang-mana kay Kris. Green flag alert, tanda ang favorite drink. Bimbi and Raisa's cute friendship era realness. Key takeaways mula sa TikTok Live, authenticity. Dahil TikTok Live ang platform ni Papa Jack, walang edit, walang script. The moment Bimbi handed or mentioned the matcha gesture, that is raw reaction. Ang nakuha mula sa paligid, the sip and tell. Ang saya ng mga tao na makitang appreciative si Raisa May. Standard Gen Z reaction, slay girl, get that matcha, the ship fuel. Kahit platonic or purely friendship based, ay hinahanapan pa rin sila ng Pinoy netizen ng romantic o wholesome angle. Yung matcha become the symbol of Bimbi's affection and respect for Raisa as colleague. So ano nga ba yung meaning, no, behind that gesture? Ano nga ba talagang ibig sabihin ng pagiging thoughtful ni Bim kay Raisa May? May apat kasing core pillars yan. Una, yung kanyang professional courtesy with personal touch. Hindi lang tingin ni Bimbi kay Raisa ay casual workplace mate. Tinuturing niya itong tunay na kaibigan at kasama sa TV family. And then also, meron din siyang EQ or emotional intelligence. Ang pag-observe sa maliliit na detalye tulad ng paboritong inumin ng isang tao ay nagpapataas ng mataas na emotional quotient. Alam ni Bimbi kung paano magpadama ng importansya sa mga taong nakapaligid sa kanya. And also respect for Raisa's status. Si Raisa May ay pillar na ng Eat Bulaga. Mula pa nung bata siya, si Bimbi bilang bagong karagdagang saya sa show ay nagpapakita ng malaking respeto at lambing sa kanyang co-host. At yung pinaka pang-apat, yung the art of making amends. Kahit valid ang dahilan ng pag-absent
present ni Beam nung nakarang araw. The fact na may bit-bit siyang pasalubong bilang peace offering vibe page enter niya sa studio ay nagpapakita na ayaw niyang mag-leave ng anumang awkwardness. So kaya naman ang final verdict natin dyan, deserve ng matcha at deserve ang sparkle. Bimbi Aquino giving Raisa May Dizon's her favorite matcha drink after 1 day absence is peak main character behavior. Hindi lang to simpleng pagbili ng inumin. Ito na i-pay attention, he values it Bulaga's family, he carries the Chris Aquino's legacy of warmth and generosity and wherever he goes. Whether platonic besties energy lang to or simmered friendship bond, one thing is for sure. Binigyan tayo ni Beam at Raisa ng pinaka-wholesome, nakaka-good vibes at sertipikadong kilig at soap hours moment na kasaysayan ng noontime show TikTok Lives this week. Kaya naman Slay Beam, keep serving those high-effort green plugs. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.